Ang segment title ng ating passage for today, Philippians 2. By the way, segue tayo today. For a while, just for now, ibinbin po natin ang ating series of study in the book of James para bigyang daan ang isang napapanahon na pag-aaral ng salita ng Diyos related sa atin pong kinakaharap na occasions, situation these days. Philippians 2, verse 1 to 11, kung naroon na po kayo. Sundan niyo po ako. Ang segment title nito, Ang Halimbawa ni Kristo. Sa English, ang segment title nito ay Imitating Christ's Humility. Sa Tagalog po, ganito nakasulat. Kaya nga, yamang mayroong kasiglahan ng buhay kay Kristo, mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pakikiisa ng Espiritu Santo, at mayroong kagandaang loob at malasakit para sa isa't isa, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng iisang kaisipan, mabuklod kayo sa iisang pag-ibig, at magkaisa kayo sa puso't diwa. Talatang 3, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitiwan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Ito po mga mapagpalang salita ng ating Panginoon. Alam nating lahat na ngayon po ay araw ng Palaspas, nakagawian pong kultura ng Sangkakristyanuhan, Palm Sunday. And next week, sa araw ng Huwebes ay yung tinatawag naman na Huwebes Santo. Di po ba? Holy Week na po, starting Monday. And next Sunday ay yun po nakagawi ang i-celebrate na Easter Sunday or Resurrection Sunday, April 20. So today, mga kapatid, ito yung dahilan kung bakit po tayo sumisegue sa atin pong series of studies in the book of Epistles para makapagbalik tanaw, muli ma-remind po tayo and maihanda tayo sa isang kultura, paniniwala, tradisyon, gawain na somewhat related sa Biblia. And what God intends for you and me today is to educate us para sa ikalalakas natin, ikatatatag natin spiritually in the light of His Word, in the light of God's truth, para sa atin pong pang-araw-araw na buhay, especially as we approach this culture, occasion ng Semana Santa. I can still clearly remember na kapag dumarating po ang Holy Week, as a church ay meron po tayong ginagawang activity o event. Yun po yung tinatawag nating Simangelism. Pag Semana Santa, we do evangelism and we call it Simangelism. Tuwing Huwebes Santo, nandun po tayo sa harapan ng ating church sa Binyan, sa Kanlalay, at nakikita natin yung napakaraming taong naglalakad papunta po dyan sa may San Pedro, sa may Landayan, for them to do their religious activity,
And we grab that opportunity para makapag-share ng gospel sa kanila. At alam ko marami sa atin nakakapansin niyan, nakaranas niyan. And that's an opportunity for us na i-glorify si Lord by way of reaching out those people na nasa religion, nasa iba't ibang paniniwala, and karamihan ay maling paniniwala sa kalooban, salita, utos ng Panginoon. So we evangelize them during Holy Week. Lamang hindi na natin yun magagawa dahil nandito na po tayo sa Carmona. But then, maraming paraan para tayo po ay magamit ng Diyos in this celebration of Holy Week, Holy Days. At ngayon po ay isang paraan para ang Diyos mag-glorify natin as we study His Word relating to this culture, tradition na ginaganap hindi lang ng mga iba't ibang grupo, samahan, relihiyon, man din ay ng sangkakristyanuhan gaya po natin. So this is what I call pre-Easter sermon. And sa ating passage na binasa, ini-encourage ni Apostol Pablo ang mga readers niya, ang mga mananampalataya during his time, ang mga Philippian brothers, na sila ay mag-strive for unity and love. Dahil sa kanilang kalagitnaan during the time of Apostle Paul on this letter, ay meron pong threat, may nangyayari o may banta, peligro na sila ay ma-disunite, na sila ay hindi na magmahalan, hindi na sila magtulungan, hindi na sila magsuportahan, hindi na sila maging isang iglesia ng Diyos na lumalakad sa daan ng Panginoon, naglilingkod sa Diyos, nakakabigay ng kapurihan sa Panginoon. At ang isa sa mga tendencies nila is that for them not just to be divided, kundi ang patuloy na magkaroon po sa kanilang mga puso ng selfishness. At ang selfishness na to ay nagresulta sa pagkakaroon ng pride. At the result is division and discord and disagreement, quarrel, and disunity among God's people. Kaya nga mga kapatid, we are being reminded by our passage today na importante sa isang gawain, iglesia ng Panginoon, sa kalipunan ng mga mananampalataya ng Diyos, not just in Bible times, even in our midst today, hindi lang sa CBC Beaufort, kundi sa maraming iglesia ng Panginoon, ang magkaroon ng mga mananampalataya na nagkakaisang pananaw, kaisipan, puso, damdamin. Submissive mind of Christ. Submissive mind. Pakisabi nga po natin, submissive mind. Ito ang sikreto ng kagalakan ng gawain ng Panginoon, ng iglesia ng Panginoon, ng mga mananampalatayang kagaya natin, na sino man ang ating katabi, kasama, nakakasalamuha, na-encounter, anybody na klase ng tao around us, ay makakaya natin na pakibagayan, pakisamahan, o tanggapin, mahalin, paglingkuran, unawain, mapatawad, magawa ng mabubuting bagay kapag meron tayong submissive mind. Submissive mind, just like the mind of the Lord, submissive mind na importanteng meron ng mga mananampalataya for us to be able to do the will of God and glorify God sa ating mga buhay. So that's the topic that I'll be sharing with you today. Pinamagatan ko po na submissive mind. Gusto ko mag-raise sa inyo ng interrogative, mga kapatid, about this topic, submissive mind. Ano yung mga karakteristik ng isang tao, isang mananampalataya, gaya natin, na may submissive mind? Na makikita natin characteristics na iminodelo, ipinakita, in-illustrate ng ating Panginoong Jesucristo mismo. So what are the characteristics of the person with a submissive mind that Christ illustrated? Ang una is that he doesn't mind himself but think of others. Ito yung hindi pag-intindi sa sarili, kundi ang kapakanan, ang ikabubuti ng iba. Kasi sa verse 3 at 4, ganito po nakasulat, if I may read sa English naman. It says there, in humility, value others above yourselves, not looking to your own interests, but each of you to the interests of others.
So dito ay makikita natin ang example ng Panginoong Jesucristo na bagamat siya ay Diyos, marami siyang pribilehiyo, marami siyang karapatan, pero hindi niya yun sinarili, hindi niya yun ginamit lang para sa kanyang sarili, kundi ginamit, isinaisan tabi niya at inuna niya ang iba. Kaya nga po siya nagkatawang tao para sa makasalanan. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa iba. Sa kanyang mga nilikha, pero eventually, naging kaaway ng ating Panginoon because of sin. Pero, inalala at tinulungan, inabot, niligtas at pinagpala ng ating Panginoon by His sacrifice. Maraming tao ganyan po. Parang sarili ang iniintindi lang. Nalilimutan na ang pahalagahan ng iba. O di bali ng ang iba ay hindi maabot, hindi matulungan, hindi mapagpala, basta mauna lang niya ang kanyang sarili. Pero si Jesus, mga kapatid, ay kabaliktaran. Hindi gaya ni Lucifer na, di ba, ang Lucifer was the most beautiful angel na nilikha ng ating Panginoon. Siya ang sidekick ni Lord sa langit. Siya yung the most beautiful angel. Kumbaga, next man ng ating Panginoon. Pero dahil siya ay nagkaroon ng pride, ang inisip lang niya ang kanyang sarili. Okay, di ba ang sabi ni Lucifer, I will ascend to the heights of heaven. I will sit in the throne of God. Puro I will. Pero si Kristo, hindi I will, kundi hindi my will, kundi the Lord's will be done. Ganun po ang ating Panginoon nung siya ay nagkatawang tao. Hindi ang aking kalooban, kundi ang kalooban ng Ama. Si Adam and Eve, ganyan din po ang ating makikita na ginawa. Sarili ang inintindi at hindi ang iba. Hindi ang kanilang saling lahi. Hindi ang utos ng Diyos. Hindi ang Panginoon. Hindi ang kalooban ng Panginoon. Diba? Ang inuna ni Adam and Eve, including Lucifer, is for them to be God. Are you with me? Diba yun ang sabi ni Satan? Lucifer na naging Satan na. Kasi inihulog na si Lucifer ng Diyos from heaven at nandito siya sa lupa. Siya yung tumukso. Lucifer na naging Satan, ang ibig sabihin ng Satan ay God's enemy, tumukso kay Adam and Eve sa paradise. And the serpent said, Lucifer, Satan said to Adam and Eve, pag kinain nyo ang bungang kahoy, kayo ay magiging Diyos. And they ate it. Why? Because they want to be God. Inuna nila hindi ang utos at kalooban ng Diyos, kundi ang kanilang mga sarili. Jesus did not use His privileges for Himself but for others. Pakimove. So, tayo po mga kapatid ay mga Christians, believers, church ng Panginoon na somewhat pinapaalalahan ng ating Panginoon in this passage na hindi lang sarili ang pahalagahan. I'm not saying huwag na natin pahalagahan ang ating mga sarili, kundi may mga pagkakataong ang uunahin natin ay hindi ang ating sarili, kundi ang iba. Christians should prefer one another. Importante ang pagpapahalaga sa kapwa, sa pamilya, lalong na sa mga kapatid sa pananampalataya. Even so, sa kaaway. Tanungin mo yung katabi mo, mahal mo ba kaaway mo? So, paano natin yan na nagagawa, na ipapadama? Paano natin mapapatunayan? If we don't prefer other people around us as Christians, kung sarili lang natin na intindihin natin at hindi natin uunawain, ikukonsidera at imimit kung ano ang kaya nating ibigay na pangangailangan ng ating kapwa, lalong-lalo na ng mga mananampalataya. So Christians should prefer one another, edify one another. It's so important that you and me, sa buhay ng ating mga katabi, ng ating pamilya,
ng mga mananampalataya, even ng ibang tao, maging pagpapala. Tayo po ay hindi makagulo sa kanila, kundi makabigay ng kaliwanagan, makabigay ng kapayapaan, makabigay ng encouragement, maging kalakasan nila tayo, hindi lamang physically or in any other things, materially, financially, more so spiritually, that we extend to them edification for their spiritual lives at spiritual needs. At sa kanilang mga iba't ibang pangailangan, kung meron tayong kakayanan, we meet their needs. Hindi na tayo yung kailangan pang katukin or sabihan o pilitin o kaya ay takutin para meron tayong maitulong para tayo ay maging pagpapala sa buhay ng iba. So tayo din po ay inaasahan ng Diyos, mga kapatid, na ikukonsidera ang iba by way of not judging them sa kanilang pagkukulang. Okay naman sana kung nagkulang talaga, pero sometimes we judge people on our own understanding and not according to God's perspective and pananaw. Okay lang, pero mas kahit pa tayo ay tama sa ating judgment sa mga taong nagkulang, nagkasala, mababa, at sila ay somewhat sa ating paningin ay hindi nakaabot sa ating pamantayan, we should never judge those people. Are you with me? Because Diyos ang humahatol. Amen? So, we just suspect na ganito sila, ganun sila, pero we should not be judgmental, but sa halip, tayo ay maging considerate, maging understanding, maging forgiving, and supportive, at mapagmahal na mananampalataya ng ating Panginoon sa iba. To the weak, to the unbelieving, to the vile, to those people that have no Christ in their hearts, to those people na oo, may Kristo nga, pero naliligaw, nagkakaroon ng maling gawi sa buhay, we should not be judgmental, but considerate, and we prefer for their welfare rather than sa kanila pong patuloy na pagbagsak at paglayo sa kalooban ng ating Panginoon. That we are of great help sa kanila. Not just in prayer, but in personal needs na meron sila that we can extend. We consider them and we prefer to be a blessing unto them. And we share our wisdom sa kanila, ating karanasan, ating nalalaman, ating katalinuhan, ang ating skill, and we share those blessings na natutunan natin para maituro din sa kanila for them to be blessed. So tayo, mga kapatid, ay napaalalahanan ng Panginoon dito sa isang karakteristik na meron ng isang tao dahil siya ay merong submissive mind. Pakisabi nga po natin, submissive mind. Ang pagkakaroon submissive mind ay yung may pagkakataon na iseset aside mo ang iyong sarili, sa iyong sariling kagustuhan, comfort, pleasure for the sake of others. A submissive mind. Yan ang isang napakagandang karakteristik na ipinakita ng Panginoong Jesucristo nung siya po'y naririto. Ang pangalawa, He works as a servant. Verse 7, it says there sa English, basahin ko pong muli, He made Himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. So, ang tinutukoy po sa verse 7 ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo na hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at siya ay naparito sa lupa, bumaba siya mula sa langit, nagkatawang tao at siya po ay naglingkod. Nagsuot ng damit na pangtao, which is this earthly flesh na meron po tayo. Can you imagine a God, perfect, all-powerful, glorious, sobrang dalisay, sobrang maluwalhati, tapos iniwan ng langit, hinubad ang pagka-Diyos, nagsuot ng katawang tao, nakipamayan sa tao,
na hindi naman niya kabate. Kaaway ng Diyos ang tao because of sin. Sinners are God's enemies. At ang kanyang mga pribilehiyo, kapangyarihan, ang kanyang magandang kalagayan ay iniwan ng Panginoon. Inalis ng Panginoon, isinaisang tabi. Siya'y nagkatawang tao, sinuot niya ang isang pagkatao o katawan o damit na para o kagaya ng isang servant, lingkod. Sa langit, wala namang need ang Panginoon. Napakaluwalhati, nasa Kanya ang lahat. Walang imposible. Siya ang pinaglilingkuran doon, pero siya ay nagkatawang tao. Hindi niya inunang kanyang sarili, isinantabi niya ang kanyang iba't ibang mga privileges, inisip niya ang iba, at ang kanyang naging kalagayan sa kanyang pagparito ay isang napakababa na kalalagayan, kagaya ng isang alipin. Remember, in Bible times, ang slave o servant ay isang napakababa talaga na kalagayan. Walang kakwenta-kwentang tao ang slave at servant in Bible times. Bakit? Kasi ang mga slaves o servant in Bible times ay walang pamilya yan kasi yan ay binili lang. Galing sa iba't ibang lugar, dadaling kung saan-saan ang kanyang amo na nakabili sa kanya. Kaya ang isang slave o servant ay walang pamilya, walang future yan. Kasi parang bagay lang siya, na pag-aari lang siya. At siya ay walang magulang, walang pamilya, wala siyang future, wala siyang pwedeng matanggap o manahin sa pamilya sapagkat siya ay alipin. Siya ay pag-aari lang. At siya ay in control ng kanyang master. Ang kanyang trabaho lang talaga at kayang gawin, maglingkod sa kanyang master. Kaya, yan ang naging kalagayan ng ating Panginoon. Bakit? Because God gave importance to others. At some point, hindi niya inalintana, pinahalagahan ang kanyang sarili o ang kanyang sariling kagustuhan, kundi ang kapakanan ng iba. And He became a servant. Pakisabi nga natin, servant. Lingkod. Paano niya ito ginawa? Marami siyang hinubad, marami siyang isinaisang tabi bilang Diyos. Nagkatawang tao at ang kanyang katawan na panlupa ay ginamit niya sa paglilingkod sa mga tao, pagsiserve, pagsunod sa kalooban ng Diyos para mapagpala niya ang mga tao. And that body ay ginamit din niya sa krus ng Kalbaryo para maging sakripisyo, maging kabayaran ng kasalanan ng sanlibutan. Na sa sino mang sa kanya ay mananampalataya, ay mahuhugasan at mapapatawad ang kanyang kasalanan. So, minabuti ng Diyos maghirap para sa makasalanan. Minabuti ng Diyos na magpakababa para sa makasalanan. And that includes you and me sa inabot ng atin pong Panginoon. By the cross, by His sacrifice on the cross. At nung narito siya, mga kapatid, palagi niyang inaalala ang mga tao. That is why the Lord calls people to come to Him, to place their faith unto Him. Mga taong nung tinawag niya, niligtas niya, pinaglingkuran niya, nasa iba't ibang kalagayan sa buhay. Ang ating Panginoon nandito sa lupa, hindi nagtangi. Bata, matanda, lalaki, babae, mangmang, matalino, may nakakahawang sakit man, may cancer man, walang kapag-asang tao, malungkuting tao, mga taong may kahapisan, may mga taong talagang walang kakayanan, walang pag-asa sa buhay, walang kwenta, at kaaway nga ng Diyos, pero tinawag at pinili ng ating Panginoon para pagpalain, abutin, most of all, iligtas ang kanilang mga kaluluwa. So Jesus came on earth not to be served, but to serve. Matthew 20:28. Ang sabi po dyan, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. So ito ang mahirap, yung bang hindi lang i-deprive mo ang sarili mo sa ilang mga privileges mo, karapatan mo, para maging pagpapala sa iba. Si Jesus, maging ang kanyang buhay, inalay niya
para sa iba, para sa makasalanan, para sa kanyang mga kaaway. Diyos nagkatawang tao para maglingkod, para magpala ng iba. Ang pangatlo po na characteristics na makikita natin sa isang taong may submissive mind na iminodelo na ng Panginoong Jesucristo nung narito siya sa lupa. In our passage, sa verse 8, is that He pays the necessary price. Kasi sa verse 8, sabi doon, and being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on a cross. So nagkatawang tao ang Panginoong Jesucristo. At ito ay para sa iba, hindi para sa kanyang sarili. At siya ay nagpakababa bilang servant. At siya ay naging willing na i-take ang price o ang cost para maging blessing sa tao, sa iba, sa makasalanan. Nagpakumbaba ang ating Panginoon. Nagpakababa, nagpakaalipin. At inalay niya ang kanyang buhay even to death. Sino po sa atin ang may ganyang karanasan na in life? Na itinaya mo ang buhay mo para sa iba, para sa kaibigan. Sama na natin. Para sa kayamanan, para sa tagumpay, para sa promotion, para sa ating sariling pleasure, para sa pamilya, tinaya natin ang ating buhay. Itinaya ang buhay para sa hindi mo naman kadugo. May karanasan ba tayong ganyan? Inalay mo ang buhay mo sa isang tao na hindi mo naman kamag-anak, hindi mo relative, hindi mo kaano-ano. Pinagtanggol mo sa isang taong mapanakit. Tuloy, ikaw yung nasaktan. Dinipensahan mo sa harm from other people, sa lasing, sa addict. Kasi naawa ka. Kasi gusto mo siya mapagmalasakitan. Kasi gusto mong wag siyang makaranas ng pahirap ng iba, insulto ng iba, pananakit ng iba. And you even place your life at risk, at danger. Ibang usapan yun. Kasi maraming tao ay suspect, even Christians, because karanasan natin to, na ang buhay natin, sobra nating pinapahalagahan. And there are times, or there will be time, na baka ang ating ginda ay sarili ang mapahalagahan kesa sa iba. I'm not saying magpakamartir tayo, magpakabayani tayo, kahit mamatay tayo. I'm not saying that kasi utos din naman ng Diyos na ingatan natin ang ating mga sarili, ang ating katawang ito, ang pangangailangan ng ating katawan at buhay ay itinuro din naman ng Panginoon na pahalagahan natin, katagpuin natin, ingatan natin, isustain natin. Pero, ibang usapan, yung may mga pagkakataon na para maging blessing sa iba, maging pagpapala, makatulong, maka-encourage, maka-support, we set aside our privileges, yung ating rights, yung ating mga ego, yung ating mga comfort zones, yung ating mga pinapahalagahan in life para lang maging blessing sa buhay ng iba. So si Lord ay nagsuot ng katawang pangtao, nagpakababa, ibinaba niya ang kanyang sarili at naging masunurin sa kalooban ng Ama para sa tao by way of sacrificing His body, His life on the cross. Alam niyo po, yung pag-aalay ni Kristo ng kanyang buhay at katawan sa cross ay hindi po napakagandang gawain o kamatayan, uri ng kamatayan. Because the cross, in Bible times, in the time of Apostle Paul, ay instrumento para maisagawa ang isang capital punishment sa sobrang sama na tao o kriminal, ang pagkapako sa krus.
It is a shameful death for people na mabitin sa krus, mapako sa krus, mamatay sa krus. Pero yan ang pinili ng Panginoon. Kaya grabing pagpapakababa, grabing sakripisyo, grabing pagpapahalaga sa tao. By nature, sinner. Inuna, pinahalagahan, inibig ni Kristo para matubos sa kasalanan, maligtas ang kaluluwa sa impyerno. Kaya kung tayo ay nakakilala na kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, kung naiunawaan natin ang sakripisyo ng Panginoon sa krus, dahilan para tayo po'y malinis sa ating pagkakasala, mapatawad, maging anak ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka na anak ng dyablo. Pero anybody na hindi pa nananampalataya kay Kristo, hindi pa anak ng Diyos. So kanino ka anak? Kanino sila anak? E di anak sila ng kadiliman. Anak sila ni Satanas pa. Anak pa sila ng dyablo. Anak pa sila ng sanlibutan. But thanks be to God na nakakilala tayo sa ating Panginoon. May faith tayo sa Panginoon. May Holy Spirit tayo. Tayo nasa kaliwanagan na. And we are so blessed. Sa sacrifice na to na ginawa ng ating Panginoong Kristo. Hindi niya inilintana kahit siya ay ma-deprive sa kanyang privileges, karapatan, para lang maging pagpapala sa buhay ng iba, sa kanyang mga nais iligtas. So a person with a submissive mind does not avoid sacrifice. Sino sa atin mahilig magsakripisyo? Nagsasakripisyo pa ba tayo? Para sa kalooban ni Lord? Para mag-glorify siya? Para maging blessing tayo sa ating mga kapatid, sa ating pamilya, sa ating bayan, sa ating bansa, sa ating gobyerno, sa ating trabaho, sa ating bossing, sa ating kaklase, sa ating kasamahan sa trabaho? Are we willing to take the price na magsakripisyo para lang masunod ang kalooban ng ating Panginoon? A lot of people nowadays, mga kapatid, sana hindi tayo mapabilang sa mga taong magsasakripisyo kung may mapapala. Amen? May gagawin, may itutulong, pero may sariling interest. May pansariling interest. Kaya tumutulong, kaya gumagawa ng mabuti, kaya nagsasakripisyo. Kasi may mahihita, may mapapala. Pero hindi pure na pagsunod lang sa kalooban ng Diyos. Willingness na madumihan, mag-suffer, malugi, mawala ng time, mawala ng pahinga, ng pleasure, ng comfort for the glory of God. Para masunod lang kalooban ng Diyos. Maluwalhati ang Diyos sa kanyang buhay. So a person with a submissive mind does not avoid sacrifice. Are we willing to sacrifice for the glory of God? Para makasunod tayo sa kalooban ng Diyos. Actually, dyan po tayo tinawag ng ating Panginoon. Para hindi lang matutunan natin at magawa natin magsakripisyo in life according to the will of God. But first and foremost, para mag-glorify natin ang Diyos sa ating mga buhay as people of God. To live lives for the glory of God. To give glory sa ating Panginoon in everything we do or say or plan or think, in every area ng ating buhay. Kumakain, umiinom, nagtatrabaho, namamasyal, natutulog, pagbangon mo, every day, every minute, in every area ng ating buhay, in everything we do or say or plan or think, God must be glorified. Lalo na sa panahon na meron tayong mga pinagdadaanan, God must be glorified sa ating responses, sa ating approaches, sa ating pag-address sa ating mga problems, trials, temptation na kinakaharap. Even so, sa panahon na tayo masagana, walang problema, haya-hayang buhay, God must be glorified. Amen?
Minsan, ang tendency natin, pag tayo masagana, walang problema, nalilimutan natin magpasalamat. Luwalhatiin ng Diyos, purihin ng Diyos. Ayan. Pag tayo may mabigat na pinagdadaanan, nakaluhod tayo kung mag-pray. We prostrate ourselves. We even fast. We're so prayerful. And umiiyak pa talaga tayo. Nananaghoy. At may iba-iba tayong posture na ginagawa. Because we need God's help. Tama naman yun. Pero after na malampasan natin mga pagsubok na yan, maibigay ng Diyos ang ating pangailangan. Nagtagumpay tayo sa ating problema, sa ating struggle, sa ating temptation na kinaharap, sa ating kahirapan. And hindi na natin nagawa uli yung same na pagpapakumbaba kay Lord na ginawa natin before or in the midst of that problems or trials. So it's so important kapag binless tayo ni Lord sa ating hiniling sa Kanya, may napagtagumpayan tayong pagsubok sa buhay at tayo ay naging payapa, naging abundant. It's so important that we do the same. Dapat nga sobrahan pa natin ng ginawa nating pagpipray, pagsusumamo, pagpapakumbaba, pag-ayuno, pag-iyak, pagluha, talagang pagbibigay ng papuri, pasasalamat sa ating Panginoon for everything that He has done sa ating mga buhay. Are we still thankful enough na tayo ay inabot ng Diyos, nakakilala tayo sa Kanya, naging anak tayo ng Diyos, nagkaroon tayo ng faith, tayo naging children of God? Sabi mo nga sa katabi mo, child of God ka. Ayan. So we must be thankful because we have God. We have faith in God. So, marami tayong pwedeng gawin. Hindi lang ang magpuri sa Diyos, magpasalamat, sumunod sa Kanyang kalooban, kundi all the more mag-extend ang ating faith, mag-elevate ng ating faith, mag-strive all the more, hindi lang for the unity and for the welfare of other people, but ourselves as we serve God. In this church na pinaglagyan sa atin ng Panginoon, narito ka ngayon kasi by the appointment of God. Tinawag ka ng Panginoon, dinala ka ng Panginoon sa iglesyang ito, sa Kanyang gawain, for you not to be an spectator. But to you, for us, people of God, na mag-grow, lalago, makakapaglingkod kay Lord, patuloy na lalalim sa Kanyang kalooban, patuloy na magiging kalugod-lugod at kagamit-gamit sa ating Panginoon. So, we have ministry in this church na pwede nating salihan, at kung tayo may mga ministeryo na, we need to soar and continue na i-elevate ang ating commitment, ang ating effort, ang ating contribution, ang ating pagiging bahagi ng gawain ng Panginoon, kalooban ng Panginoon in the church, in the lives of God's people, and as well as to other people outside. Kaya nga yung ating ministeryo o nagagawa na paglilingkod kay Lord in the physical aspect, hindi dapat manatiling sa physical lang. It's so important na nag-elevate tayo from physical to spiritual. Maaring ngayon, ang kaya natin gawin, magbuhat, magligpit, magtrabaho physically, pero sa paglipas ng araw at panahon, tayo ay may paglago na hindi lang yun ang kaya nating gawin, mga physical aspect. More so, spiritual activities, spiritual na mga gawain o ministry, from being a defensive to offensive, yung focus tayo sa ating mga kanya-kanya respective ministry in the church na kinapapalooban natin, pero parang maintenance siya, parang mine-maintain lang natin ang ating sarili, ang kapatid, ang gawain ng Panginoon, pero hindi tayo nakaka-penetrate sa kampamento ng dyablo, sa mga taong hawak ni Satan ang kaluluwa para agawin natin, para maakay natin sa daan ng Panginoon, sa presensya ng Panginoon, by way of sharing them the gospel, teaching them the Word of God, maipakilala si Kristo, at sila ay makakilala sa Panginoon, maging kagaya natin time comes na nagwo-worship
and most of all, nagsiserve sa ating Panginoon for His glory. From being a disciple to discipler, lahat ng mananampalataya ay nagiging alagad ng ating Panginoon. Nagiging disciple ng Panginoon. At may nagdi-disciple sa Kanya na lingkod ng Diyos. Pero people of God ay hindi dapat na manatili mula simula hanggang wakas na disciple. Maganda yung time comes, hindi na tayo yung tinuturuan, kundi tayo na rin yung nagtuturo sa iba. Amen? Nag-aalaga ka na ng kaluluwa, meron kang inaakay, meron kang kinukumusta, may inaabot ka, meron kang damahan mo ng iyong accountability, ng iyong responsibility, ng iyong care, para sila ay lalong lumago sa pananampalataya at binabahaginan mo siya ng salita ng Diyos, pinapalago mo siya, pinapatatag mo siya, pinapalalim mo siya, pinagpe-pray mo siya, at pinapakitaan mo siya ng pagmomodeling mo ng kalooban ng Diyos na kanyang pag nakita ay pwede niyang gayahin at siya ay magiging mas effective na lingkod o alagad ng Panginoon. Pagiging estudyante ng salita ng Diyos, it's so important na time comes, hindi na tayo yung tinuturuan, kundi tayo na yung nagtuturo. Sabi mo sa katabi mo, maging teacher ka ng Word of God someday. Amen? Maging guro tayo, tagapagbahagi, mouthpiece, representative, ambassador, teachers of God's Word, preachers of God's Word sa iba. At hindi na yung tayong laging nakikinig. Na may time, tayo din ay nagtuturo na din. Teacher na din ng salita ng ating Panginoon. That is elevation. That is upgrading. So the more we give, because the more we give, the more we receive. Amen? The more we obey God, the more blessing na masusumpungan natin from God. And the more we sacrifice, the more God blesses us. Alam ng Diyos yan kung ikaw ay may sakripisyong ginagawa, pagtitiis, pagpapagal, pagpapasensya, pag-i-invest, hindi lang ng time mo, ng puso mo, ng talento mo, ng iyong priorities. So the more we sacrifice, the more God will bless us. May nilagay po ako dyan na 2 tao. Bible characters. Pakikitaan po natin na mga tunay na pinili ng Diyos. Si Joseph and David. We know these people, mga kapatid. Si Joseph ay isang kabataan, bunso. Even David, if I'm not mistaken, na naging hari ng Israel, Joseph naging prime minister ng Egypt, pero we know ang kanilang mga pinagdaanan. Oo, pinili, tinawag sila ng Diyos, bless sila. Pero may mga pinagdaanan sila in life. Pagiging kabataan, inusig, ginawan ng masama, pinaratangan, nakulong. Pero may mga sakripisyo silang ginawa. Nagtiis, nagtiyaga, pinagtagumpayan ang paghihiganti, ang kasalanan, ang tukso. At hindi nagmadali, hindi nag-shortcut sa kalooban ng Diyos, nagtinake ang process ng Panginoon, ang pagtuturo ng Diyos, ang pagdidisiplina ng Diyos. May ginawang mga pagsasakripisyo. Si Joseph and David, what happened? They were rewarded by God. Sila ay pinagpala ng Diyos. Si Joseph naging prime minister, si David naging king ng Israel. Why? Because the more we give, the more we receive. The more we sacrifice, the more God will bless us. Can we say amen? So, pang-apat na characteristics ng isang tao mananampalataya na may submissive mind. Pakisabi nga po natin, submissive mind. Mapagpasakop na kaisipan, pagkatao, buhay, puso, sa mind of Christ. Ano siya? He gives God the glory. Verse 9 to 11. Hindi ko na po ma-cite to save time. Nabasa naman na po natin sa Tagalog. So the great goal of all that we do or say in this life that we have as people of God is to glorify God.
Maluwalhati ang Diyos sa atin. Sa ating pagbibigay, ng ating pagbabalik, ng bahagi ng Diyos sa ating mga kinita, ng mga blessing ng Diyos sa atin, through our jobs, business, o mga nagpala sa atin, we give back to God His portion. And we do it for His glory. Hindi sa mababaw lang na pananaw, na kaya tayo nagbibigay para may pambayad sa kuryente, may allowance ang mga full-time workers, may magamit sa mission. Totoo naman yon. Pero in giving, our main purpose is to give it to God as our worship so we can glorify His name sa ating mga buhay. So in everything we do or say, we need to glorify God. Ang layunin natin, dapat mapapurihan natin ang ating Panginoon. Kasi si Kristo nagkatawang tao, yan po ang dala niya, to glorify the Father in His life. Not my will. Diba? Pinanalangin ni Jesus na ang sarok na kanyang tatanggapin, alisin sa kanya, yung kanyang sakripisyo, kamatayang matindi sa krus ng Kalbaryo. But not my will, Jesus said. Your will be done. That is God's glory. That is for the glory of God. So Jesus humbled Himself for others, and that's why God highly exalted Him. Nagpakababa siya, naglingkod siya, nagsakripisyo siya, kaya itinaas siya ng ating Panginoon. Pinagpala siya ng ating Panginoon. Tanungin mo yung katabi mo, gusto mo ba ng blessing? Gusto mo ng victories? Gusto mo ng exaltation? Mataas ka, ma-promote ka? Marami kang maranasang mga great heights of exploits and experiences and status in life, especially sa harap ng Diyos, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Mapasa atin ang mga characteristics na to. Pagpatuloy natin magawa ang mga characteristics ng isang taong may submissive mind. Ano yon? Sa ating acrostic topic for today, may nakasunod ba sa atin? Kung anong ating acrostic topic? SM. Ang ibig sabihin ng SM, Shumart, secret married. Okay? Hindi na masasama yun. Pero ang tinutukoy natin sa ating topic for today, in acrostic, ay submissive mind. Mapagpasakop, nakaisipan, puso, diwa, damdamin, buhay, espiritu, kagaya ng mind ng ating Panginoong Kristo. So ano yung kanyang illustration dito ni Christ sa pagkakaroon ng submissive mind? Paki-move, Sister May. The characteristics of the person with a submissive mind that Christ illustrated is, number 1, ulitin ko po para mag-sink in po sa atin. He doesn't mind himself but think of others. Catch this, mga kapatid. Ito lang ang 4 na mensahe ng Diyos po sa atin today. Characteristics, somehow nasa atin na bilang mga anak ng Diyos. Ipagpatuloy, palaguin, kung may kulang, dagdagan. Parang offering, pag kulang, dagdagan. Yun daw yung tunog ng simbahan, di ba? Yun daw, sa nakagis na ating religion, pagka daw yung mga tao ay nagkukulang na sa offering, sabi nung pari doon sa sakristan, lakasan mo yung kalembang. Yung kalembang na parang ang tunog ay dagdagan, dagdagan, dagdagan. Ayan. Kung may mapansin po tayo, masalamin po tayo mga kapatid, remember, God's word ay mirror. Aside from seed, ang salita ng Diyos na natatanim at maaring mamunga, lumago, magpalago sa atin, maging pagkain natin, ang salita ng Diyos din ay salamin. Pwede po tayo makakita. Pwede natin makita ang ating sarili. Ito po, yung characteristics ng isang Kristiyano na meron pong submissive mind. He doesn't mind himself, but think of others. He works as a servant. He pays the necessary price. Kasi may cost ang discipleship. May cost ang pagiging Kristiyano, believer na, more so, may cost ang pagiging lingkod ng Panginoon. And the last but not the least, a characteristic na na mapagbigay, hindi ng anumang bagay,
kundi ng kapurihan sa ating Panginoon. So, let me give you an acrostic proposition or things to do natin. Pero this is just repetition. Okay. Emphasis ng atin pong pag-aaral today. ICC. Alam ba natin ibig sabihin ng ICC? International Criminal Court. Alam nating lahat yan. Nandiyan si Duterte. Para hindi natin malimutan ang pinagagawa ng Diyos sa atin, mga kapatid. Segment title po yan ng ating passage. If your Bible is English, ang segment title ng ating passage, Philippians 2, verses 1 to 11, ayan po. Imitate Christ's humility. Pero ang humility, mga kapatid, ay specific at so limited. Isa lang yan sa character ng Panginoon, ang kanyang pagpapakumbaba. Yan po nakasulat. Imitate Christ's humility. Yan ang segment title ng ating passage sa English. Pero nakita ko po, in our passage, verse 1 to 11, maraming characteristics ang Panginoon doon na pinortray. Isa lang ang humility. So I call it characters or attributes na kailangan po nating magaya. Imitate Christ's characters. Ano-ano yung karakteristik na yun ng ating Panginoon? Importanteng nasa atin, importanteng magawa natin, importanteng maidagdag natin sa mga attributes meron ng Diyos, ini-impart niya sa atin, tinatransmit niya sa atin, kino-communicate niya sa atin. Ito po, balikan ko lang. Pakimove, Sister May. Ito po, yan yung apat na characters ng atin pong Panginoon. ICC, imitate Christ's characters. Ano? I-consider ang iba. I-prefer ang iba. Yung bang hindi sila mabigatan sa atin, kundi magaangan. Kung meron tayong alam na mali na nagagawa natin and big deal sa kanila, issue sa kanila, at kaya naman nating ituwid, punan, iwasan, gawin, para makonsidera natin at mapahalagahan. We obey God. We please them. Amen. We help them by serving them to be a servant, and we must be ready for the cost of our discipleship sa Panginoon. There is a price to pay sa paglilingkod sa Panginoon, sa pagsunod sa kalooban sa Diyos. Meron po tayong mga isa-set aside na karapatan, mga pleasure natin, comfort zones natin, mga gusto nating gawin, minsan hindi natin gagawin para magawa natin kalooban, para ang iba mapagpala natin. And that will be a glory to God. Palagi nating maisip ang kaluwalhatian ng Diyos sa ating mga buhay. In everything we do or say, in every step of the way, in everything na atin pong didesisyonan, sa atin pong papasukin, yan man ay negosyo, trabaho, opportunity, makaka-glorify ba ito sa Panginoon? At ang gagawin natin ay ang kalooban ng Diyos. So we will be sure that we can give glory to our God. Palakpakan natin ating Panginoon. Let's rise up, manalangin po tayo, magpasalamat tayo sa Diyos, humingi tayo ng tawad at hilingin natin na patuloy at higit pa napapayabong natin sa ating mga buhay ang mga characteristics na to. Diyos ang nag-portray, Diyos ang nag-illustrate, at importanteng mapa sa atin para tayo po'y maging kalugod-lugod, mapalad at kagamit-gamit na lingkod ng ating Panginoon for His glory. Salamat, Ama, sa umagang ito. Binigyan nyo na naman kami, Panginoon, ng paalala, ng wisdom, ng kalakasang spiritual from your word. Thank you, Lord, for these revelations na binigay nyo po sa amin. For you to be our role model sa aming buhay sa mundong ito. Na kayo, Panginoon, ay Diyos na hindi inalalang sarili, hinubad ang pagka-Diyos, inuna ang iba, ang tao, ang makasalanan. Panginoon, teach us your ways, Lord. Hindi lang namin malaman ang aming pagkukulang, kundi higit sa lahat, maituwid namin ang mga pagkukulang sa iyo. Mag-glorify namin kayo, Panginoon, sa aming mga time
Hindi namin kayo mabigyan ng disgrace because of our mismanagement of our time. Hindi namin nabibigyan ng allotment of our precious time, ang inyong kalooban, ang inyong gawain. Ang time na nais mong ibigay namin sa mga kapatid. Time not just to rejoice, but time to sympathize, to lend a shoulder to lean on, to lend a helping hand, to be an encouragement, to be of help sa iba. Hindi kami manawa, Panginoon, na sundin ang inyong kalooban, lumakad sa inyong mga daan para mag-glorify namin kayo. Magawa naming magpakababa. Magawa naming magsakripisyo ayon sa kalooban po ninyo. All for your glory, Lord. Dito kami magkakaroon ng tunay na kagalakan, kapayapaan. At ito'y sikreto ng inyong pagkasi, pagpapala, pabor sa inyong mga anak na mayroong submissive mind of Christ. Oh God Almighty, continue to bless us, continue to mold us, continue, Father, to grant us empowerment na hindi lang namin maisubi sa aming mga isipan at puso ang inyong banal na kaloobang ito. Ang mga characteristics na meron kayo, pinakita nyo sa amin, nais nyo po na mapasa amin, magawa namin, may pagpatuloy namin, ma-enhance namin sa aming mga buhay. Panginoon, grant us enabling, not just to know your will, but most of all, bless us na masunod po namin ang inyong banal na kalooban sa aming mga buhay. For we want to please you. We want to honor you. Nais naming magbalik ng gratitude sa inyo, Panginoon, for what you have done. Sa inyong pagpili sa amin, pagtawag sa amin, pagliligtas sa amin, pagbibigay nyo sa amin ng pananampalataya, sa pag-abot nyo po sa amin. Hindi karapat-dapat. But while we were still sinners, you died for us. Iniwan nyo ang langit, nagkatawang tao kayo. Inalay nyo ang inyong katawan, buhay, dugo sa krus para mabayad, mahugasan ang mga kasalanan. And you has given us a life kakaiba sa buhay namin before. Godless. May self-centeredness, may selfishness, may worldliness. But here we are, Lord, in thy holy and awesome presence, having your Spirit, having your word, having your wisdom, having your love. Thank you so much, Lord, for your greatness, for your kindness, for your faithfulness. Thank you for your power. We commit to you our lives. We ask for your forgiveness. And we invoke your awesome presence in our lives and midst to reign and move and minister unto us even more in the power of your word and spirit, all for your glory. All this we ask and pray. In the mighty name of your begotten Son, our Lord and Savior Jesus Christ. In the power of your word and spirit, Lord Jesus Christ. And all this we pray to the glory of God. In Jesus' name we pray. And we say amen, 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 and amen. Lord, we need your grace and mercy. We need to pray like never before. We need the power
love.